interpellation is open. Mr. President, I move that we recognize the sponsor of the measure, the distinguished gentleman from Bicol region in the Republic of the Philippines, our dear Senator Robin Hood Padilla, and to interpellate our Minority Leader, Senator Coco Pimentel. Our distinguished colleague representing the Bicol region and adopted son of Mindanao is recognized, my dear friend, Senator Robin Hood Padilla. Bismillah. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa atin pong pinunong mayorya. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum. And to interpolate, we'd like to recognize our distinguished Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel. Magandang hapon po sa amin pong pangalawang chairman ng PDP, Senador Aquilino Coco Pimentel III. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Thank you, Mr. President. With the permission of the sponsor, siguro tatanungin ko siya bakit may pangalawang chairman siyang rene-recognize sa loob ng isang partido, Mr. Chairman. Pero at any rate, hindi na po kasi outside of the topic. Because I love you, boss. At any rate, ito pong pag-usapan po natin itong Senate Bill number 1410. Kasi meron po ito po ay magde-declare ng National Hijab Day. Pero siguro, katulad ko, hindi ako masyadong familiar sa ano po itong hijab, although nasa definition of terms naman. Pero yung practice po ng hijab wearing, na yan yata ang gusto nating ma-achieve, no? Ng ating, kung itong panukalang batas ay maging batas, ano po ba yung gusto natin makuha or ma-achieve po ng batas na ito? Ginoong Pangulo, ang hijab po kasi, meron po siyang aspeto ng kultural at religious. Sapagkat combine po ito, no? Magkasama po siya. Sapagkat sa ating pong kultura na tayo po ay madasalin talagang lahi at tayo po talaga ay naniniwala sa Panginoong may likha. Maging Kristiyano man po, maging Muslim, ito pong paghihijab at ay hindi na po ito bago. Katunayan po, nung ako po ay bata pa, nakikita ko po ang lola ko na kapag nagsisimba ay nakabelo. Ano po yan, sa matagal na panahon, nakikita ko ang lola ko, lagi po yan nakabelo. Kaya ito po ay cultural na usapin na Ginoong Pangulo. At sa usapin naman po ng religious, napakarami na po na ganap dito sa atin na kulang po sa kaalaman pagdating po sa nakahijab, yung mga nakakumbong na mga Muslim, dahil din po sa kadami-daming fake news, sa kadami-daming napakapangit na mga balita patungkol sa mga nakasuot ng ganito, ay lagi pong tinataguri ang mga terorista. Katunayan, napakarami pong pangyayari na ito po ay biktima rin ng diskriminasyon. At katunayan, kapag kayaan po ay nag-apply ng trabaho, hindi natatanggap. Pagkasasakay po ng taxi, hindi sinasakay dahil ang tingin po ay masama. Doon po sa akin pong mismong pangyayari na nakita ko, doon po sa pagsakay namin sa barko. Talaga pong yung pakikipag-usap noong gwardiya sa ibang tao na walang kumbong, napakagalang po niya. Pero nung kausap niya po yung Muslim na babae na nakakumbong, halos sigawan niya po. Kitang-kita po dyan yung kulang na impormasyon. At ito pong World Hijab Day o National Hijab Day, atin pong minimithi na magkaroon po dyan sa araw po na yan, na magkaroon po ng malalim na pag-aaral ang mga kababayan po natin na hindi po natin pinipilit. Katunayan, nagiging parang automatic na lang po ba
na sa kanilang isipan, National Hijab Day ngayon, araw yan ng mga nakakumbong, mga naka-hijab po, nakatakip. Ano? At yan din po ay isang pagpapaalala na wala pong pagkakaiba sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sapagkat kapag tiningnan po natin si Virgin Mary, peace be upon him, siya po ay nakahijab. Yun po, mahal na Ginoong Pangulo at atin pong isang chairman, wag ng pangalawang chairman, isang chairman ito ng po- PDP Laban. Pwede na po nating wag na lang natin banggitin yung sa political party para Sige po. nakapokus Opo. tayo rito sa ating panukalang batas. Sana po nagpakita tayo sa ating sa ating screen ng litrato ng hijab kasi ang hijab hindi siya Apo, hindi opo. siya yung takip sa mukha po na parang Nikab po yun. Ha? Nikab. 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 Iba po yung nikab. Apo. Iba rin po yung parang sa Afghanistan, yung nakasuot pong gano'n. Hindi po natin yun ini-encourage. Ang ini-encourage po natin talaga yung hijab. Kung ano lang po din talaga yung kasi po sa Islamic schools, marami po silang sinasabi na talagang ang pamamaraan lamang na talagang tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung kita po yung muka. Yung pong nakatakip, yung po ay mas titingnan po natin na traditional yon o cultural doon sa lugar na yon. Katulad po sa Saudi Arabia, sa mga Middle East country, kasi po doon meron pong sandstorm. Kapag may sandstorm, nagagamit po nila yung takip dito. At ganun din po yung buong muka na nakatakip. Pero dito naman po sa atin, wala naman pong ganun. Mas maganda po talaga, sundan lang po natin yung hijab lang po. Sige po. Pero yung hijab man or niqab, pareho po itong may cultural dimension at saka religious dimension except that itong panukalang batas natin ay hijab lang ang ating Opo. Opo. binabanggit at gusto natin na ano pong gusto natin sa ating mga kababaihan na sa araw ng National Hijab Day ay sila po ay i-encourage ng ating batas na magsuot din po ng hijab. Parang symbolic po ba ito? Identification with our sisters who believe in Islam or who wear hijab? Opo, mahal na Ginoong Pangulo. Parang ito po kasi ay matagal na pong pinapractice ng mga private schools, lalong-lalo na po yung mga Catholic schools na atin pong naging partners for peace. Kasi gustong-gusto din po nila na magkaroon ng knowledge yung mga students po nila patungkol sa hijab. Ganon din po yung gusto po natin. Para po yan, halimbawa po, encourage lang po, hindi po natin sila pinipilit. Para lang po yan, nagpunta kayo sa mall. Di ba po, pag nagpunta sa mall, na-experience ko po yan eh. May lalapit na magsasabi sa inyo, gusto nyo po bang, sa mga babae po, mag-make-up. Yung parang ganun lang po. Ano lang po siya, parang lang consciousness, para lang po siya na aalukin ka kung gusto mong magsuot ng hijab. Kung gusto mong magsuot ng hijab, aayusan ka nila. Pag inayusan kanila, pipicturean kanila kung gusto mo. Lahat po yon sa malayang usapin po. Wala po itong pipilitin, wala po. Ano lang po siya? Parang lang po siyang parang suwabe na pagpapaliwanag kung ano po yung hijab. So, Mr. President, if this bill becomes law, February 1, kasi I think Opo, it's February 1 designated po. as the day, National Hijab Day. So, if this bill is already law, how different would our February 1 be from the February 1 before this bill? Wala naman po, mahal na Ginoong Pangulo, kundi ito lang po ay araw ng komemorasyon. Hindi naman po natin siya gagawing holiday. Wala pong dapat mangamba sa ating mga tinatawag po nating mga employers. Kundi ito lang po ay commemoration lang po siya, pag-aalala. Doon po sa araw na yon, hindi naman po natin to hinihingi na maging holiday po. So, ang ibig po bang sabihin na Ginoong Pangulo ng Senado na February 1, merong, let us say, merong
merong advertisement na ilalagay sa radyo, TV, or sa mga pahayagan na today is National Hijab Day, at siguro may konting salaysay doon kung ano itong hijab, ano itong practice na ito. Napakaganda po niyan, mahal na Ginoong Pangulo, kung mangyayari, no? Kasi katulad po nung mga ibang deklarasyon, katulad po nung katatapos lang po nung National Indigenous Peoples Day, meron po siyang mga lumabas din po sa social media, at yung mga ibang istasyon po, naglalabas din po sila, no? Na sa TV at sa mga cable, naglalagay din po sila ng parang deklarasyon po doon sa araw na yon. Sana po ganun din po ang mapakiusapan po natin, at sa pamamagitan po ng panukalang batas na ito at maging batas, magkaroon po ng ganung initiative yung ating mga information organization. Yung Section 7 po kasi, Mr. President, ng ating panukalang batas, dinidesignate yung National Commission on Muslim Filipinos as the lead agency. So, kunyari, maging batas na po ito, ano na ngayon ang expected natin na gawin ng NCMF? Sa ngayon po, mahal na Ginoong Pangulo, meron na po silang mga hakbang patungkol dito hanggat samantalang hindi pa po siya na-approvean na atin. Ito po'y pinapractice na po ng NCMF. Nagkakaroon na po sila ng mga exposure patungkol dito. Ang kailangan lang po nila, siyempre, maganda po kapag ka nasa gobyerno ka, maganda po talaga kung meron na talagang batas, magkakaroon po sila ng mandato para gawin po nila. Opo. At saka sa ngayon, wala yatang araw na designated. So, actually, masasabi kong hindi ko nararamdaman yung kilos ngayon ng NCMF kung talagang nagpo-promote, kung pinag-uusapan nila, pinopromote nila yung hijab wearing, hindi po ako aware o hindi ko naramdaman yung effort nila. So, kung maging batas po ba itong ating panukalang batas, mararamdaman na dapat natin yung kilos ng NCMF to promote the National Hijab Day? Ganun po ba yun? Inshallah, God willing po. Siguro po, ako naniniwala po ako, kapag nagkaroon po sila ng mandato, mas magkakaroon po sila ng aksyon ngayon. Kasi matagal na po namin itong ginagawa. Naging kapartner ko na po sila ng OMA pa po sila, no? Nagkaroon na po kami ng mga ganitong exposure, at yun lang po talaga. Kailangan lang po talaga nanggagaling na po talaga sa mainstream ng gobyerno yung pagkilala po sa National Hijab Day po. Meron po bang, Mr. President, meron po bang budget implication itong panukalang batas? Kung maging batas na ito, hihingi ba ng additional funding ang NCMF, at saka saang halaga kung sakali man nahihingi po sila? Yan na po ang pinakamagandang tanong na atin pong narinig, sapagkat nung nagkaroon po tayo na ang hearing patungkol dyan, at yan din po yung kanilang iminungkahi. At ang atin naman pong ibinalik po sa kanila, kasama naman po yan sa mandato ng National Commission on Muslim Filipinos. Kung kaya po nila yung gawin yan nang wala pang additional budget, mas maganda. Sapagkat sa ngayon po, ang ating gobyerno ay nasa kasalukuyan ay naghahanap po ng mga pondo. Ang pinakamaganda lang po sa oras natin ngayon ay ma-approvean po at maging batas po ito, at ma-practice po natin, at yung usapin po ng budget, siguro po ay yan po ay sa susunod na lang po namin pag-uusapan. Sa ngayon po, wala pong pinakamahalaga kung hindi magkaroon po ng National Hijab Day. Anyway, kung meron po man, Mr. President, na budget implication, we should keep it reasonable. Basta't reasonable lang po. Like, nasa objectives yata, section, ng panukalang batas ito, section 4, ang objectives. So, dyan lang po, yung gastusin dapat, budget implication nito should be limited by the objectives of the law. Nabanggit po ng, Mr. President, nabanggit po ng ating sponsor yung committee hearing. So, pwede po bang matanong, sino po ang nakonsulta nung committee hearing, anong mga grupo man o personalities, at ano naman po ang kanilang stand sa panukalang ito? Meron din po bang nag-express ng
contrary or negative opinion? Wala naman po, Mr. Ating pong mahal na ginoong Pangulo. Katunayan, nandiyan po, no, umattend po sa atin yung mga kilala na talaga pong sa mundo po ng Muslim Pilipinos. Kasama po natin dyan ng NCMF, kasama din po natin ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, kasama po natin si Attorney Maysara Latip, at kasama din po natin si Samira Gotok. Kasama po natin yung mga tunay na hindi naman po natin pwede sabihin nakikipaglabang, kundi sila po ay yung mga noon pa hanggang ngayon ay tinatayuan po nila yung usapin po ng Hijab Day. Opo. Wala, ang nakita ko lang pong, ang narinig ko lang po na oposisyon, yung ayaw po nung iba ng ating mga ibang imam at mga ustads na gawin po itong holiday. At naiintindihan po natin yon sapagkat sa Islamic na usapin po, dalawa lang po talaga ang holiday. Idil Fitir at Idil Adha. Yun lang pong dalawang yon. Maliban po doon, wala na po. And yes, yung holidays kasi hindi nga dinadagdagan itong panukalang batas nito. So, final point na lang siguro, Mr. President, meron akong yung nababasang balita na may konting kaguluhan sa Iran ngayon. Hindi ko alam kung accurate o hindi because basta that's the news I gather or which reached me. Hindi ba konektado ito sa hijab wearing, Mr. President? At if our sponsor is familiar also with the issues in Iran right now, if he can elaborate on what is happening, Mr. President? Opo, mahal na Ginoong Pangulo, nabanggit po natin yan doon sa ating privilege sponsorship speech. Totoo po yan, nagkaroon po ng isang issue sa isang babae po doon na vlogger na hinuli po ng pulis at nagkataon naman po, wala po tayo doon, hindi po tayo pwedeng maghusga kung anong nangyari, ngunit ang naganap po ay pumanaw yung babae habang nasa pangangalaga po ng pulis. At ito po ay may kinalaman po din talaga sa proper wearing ng hijab. Nagkataon po kasi magkaiba naman po tayo ng mga batas. Sa Iran po kasi, sa kanilang mga batas, inuobliga po. Inuobliga po silang magsuot ng hijab at sila po ay may kaporosohan sa mga hindi po magsusuot. Ang kaibahan naman po sa atin, wala pong obliga. At sa atin din pong saligang batas, sinasabi din po doon na may malayang pagsunod, pagganap sa kanyang religion. Kaya yung atin po, mahal na Ginoong Pangulo, ang gusto lamang po natin, ang atin pong minimithi dito sa panukalang batas na ito ay magkaroon lang po ng sapat na edukasyon po yung ating mga kababayan kung ano po yung hijab. Wala po tayong gustong pilitin. Kahit po mga kapatid naming Muslim, hindi po namin sila pinipilit. Kung ayaw po nila magsuot, wala pong problema. Dahil naniniwala po tayo, lahat ng bagay dito sa mundo, sa amin pong mga Muslim, kailangan ikhlas. Ibig sabihin, galing po sa loob nyo. Kailangan bukal sa loob nyo. Kaya wala pong pilitan po. Sige po. So na-timing lang Ginoong Pangulo na hijab wearing yung isang issue sa ibang bansa kasi ibang legal regime doon, na medyo sapilitan yata doon. Sila po kasi ngayon po, mahal na Ginoong Pangulo, ang Iran po ay nakapaloob po siya ng religious po sila eh. Masyado po silang religious, yung kanila pong gobyerno. Mas nakakaangat po ang religious kesa po doon sa civilian. So po sila revolutionary government din po yan. Tandaan po natin galing po ganun ng Iran. So sa atin po naman,
Tayo naman po ay hindi po tayo ganung bansa. Ano? Tayo po ay tinotolerate natin lahat. Tayo po ay hindi po tayo kailanman na magpipilit sa kanino man na ganung bagay po. So, kung atin pong talagang i-capture, i-summarize po yung mga benepisyo nitong panukalang ito, ano po yun? Para po makakuha tayo ng suporta sa publiko para Opo. gawin natin itong panukala maging batas. So in short, ano po kunyari, ano yung pinaka magandang epekto nito sa lipunan natin kung ito po ay maging batas? Una po, mahal na Ginoong Pangulo, understanding. Kailangan magkaroon po tayo ng pagkakaisa doon po sa tinatawag nating pagkakaintindi po natin kung ano po ang religion ng bawat isa at kultura. At hindi po dapat tayo magpatalo sa mga fake news, sa mga masamang balita, sa mga sensational news na nagsasabi na itong pulutong ng taong ito ay terorista, itong mga taong ito ay masamang tao. Ito pong National Hijab Day na ito ay pagpapaliwanag po ng pagkakaintindihan at pagkakaisa ng religion at kultura ng mga Muslim at Kristiyano. Napakaliwanag po, visual po nating nakikita ang pagkakaisa natin kapag nakikita po natin si Virgin Mary. Parehas po tayong naniniwala kay Virgin Mary. Sa amin pong chapter sa Holy Quran, meron po dyan isang chapter si Virgin Mary. At ganun din po sa Bible ng ating mga mahal na Kristiyano. Nandyan po si Virgin Mary. Parehas po tayong naniniwala sa miraculous birth ni Jesus Christ, peace be upon Him. Ito po yung tinatawag po nating hakbang upang tayo po ay dumire-diretso na sa pagkakaintindihan at maging ito po ang dahilan para tayo po yung maghawak kamay at wag na po tayo magbitaw pa sa isa't isa para proteksyonan po ang bawat isa kung ano po talaga ang paniniwala ng bawat relihiyon at yun po ang pag-ibig sa kapwa. Yun lang po. Thank you, Mr. President. Thank you for the time of our sponsor. So it's really to promote, the bill is to promote mutual understanding among the different adherents of different faiths. And then siguro by February 1 of each year, on February 1 of each year, we will see Filipinos, especially the women, voluntarily, freely, and eagerly wearing the hijab as siguro as an expression of solidarity with our Muslim sisters. Probably, Your Honors, if I may, Minority Yes, sir. Floor Leader, it's more of a sign of respect that our country recognizes, no, na nakikita po natin yung kahalagaan ng samahan natin ng mga kapatid na Muslim. Yan ay napakahalaga. And the word that I meant, naalala ko na po yung salita na gusto ko i-share sa inyo no, na hindi ko maalala. It's secular. The word secular. May mga bansa kasi, lalo na sa mga Western countries, ayaw po nilang pasutin nila ang kanilang mga estudyante na mga na kapatid natin Muslim na nakahijab para pakita na walang anumang reliyon, no, dapat patas lahat. With us we respect, no? Respeto po natin ang ating kapatid na mga Muslim sa kanilang kultura. Kaya sa atin sa Cagayan de Oro, if you notice, pagpunta natin sa mall doon or sa Davao, meron tayong mga Kristiyano doon, meron din po tayong mga kapatid na Muslim na nagkasabay sa isang plataforma, isang floor na nagtatawanan, nag-enjoy. It's nice for me, no? I personally love that feeling na nakikita ko po yung samahan na ganun, na wala po tayong hidwaan, wala po tayong tensyon, wala po tayong suspisyon sa ating mga kasamahan.